nito. Mga nagsipagbakasyon sa kani-kanilang probinsya para sa katatapos lang na Semana Santa, nagsisimula ng mag-uwian pabalik ng Metro Manila. Ang pinakasariwang sitwasyon sa mga expressway, pier at airport, silipin live. Dahil holiday pa rin ngayon para sa araw ng Kagitingan, mga bakasyonista sa Baguio City, sinusulit pa ang long weekend. Isang pulis Quezon City, patay matapos pagbabarilin sa loob ng kanyang sasakyan sa Parang Marikina. Libo-libong Katoliko dumalo sa Easter Sunday Mass na pinangunahan ni Pope Benedict XVI sa Vatican City. Santo Papa, bumati gamit ang iba't ibang lengguwahe kabilang ang wikang Pilipino. Filipino, maligayang pagkabuhay ni Kristo. Huwag pahuli, tutok na sa unang balita. Mga igan, nanatiling nakatutok ang GMA News sa pagbalik Maynila ng mga bakasyonista mula sa probinsya. Si Laban Juver nandun pa rin sa North Luzon Expressway. Sa South Luzon Expressway naman nakabantay si Jay Sabale at nakatutok pa rin sa Daia Terminal 3 sa Nina Aquino International Airport si Salima Refran. Unahin natin tignan natin ang lagay ng trapiko sa North Luzon Expressway at may live report si Laban Juver. Lab, kamusta na dali ng trapiko? Tuloy-tuloy pa rin po yung napakagandang daloy ng trapiko na magkabilang lane itong kahabaan ng North Luzon Expressway at papakita namin sa inyo ngayon itong kahabaan ng Balintawak exit. At syempre makikita ho natin na magkabilang lane yung kaliwa ho. Yan ho yung mga patungo or paluwas patungo ng Maynila at yung kanang bahagi naman yan yung mga patungo naman ng norte or patungo po ng papasok ng North Luzon Expressway. Wala ho pa rin pong problema itong magkabilang lane. Ang total po ng mga sasakyan na umuwi or papauwi dito sa or bumabaybay dito sa kahaba ng North Luzon Expressway mula po kagabi as of 10 p.m. till 5 a.m. ngayong umaga. Ang Daus southbound lane po ay umabot sa 8,163. Samantalang sa may Bocaue southbound lane din po yan ay 15,782 for a total of 23,945. Sa ngayon pa rin po wala pa namang masyadong naiulat na aberya o aksidente dito po sa kahabaan ng North Luzon Expressway. Mamayang hapon hanggang gabi, ina-expect po nila na posibleng magkaroon po ng build-up or pagbigat ang daloy ng trapiko dito po sa kahabaan ng North Luzon Expressway. Yan muna ang aking update mula po dito sa North Luzon Expressway. Balik sa iyo, Igan. Maraming salamat, Laban Juver. Silipin naman natin yung sitwasyon sa South Luzon Expressway kung saan dadaan ang mga magbabalik Maynila galing sa Batangas, Quezon at Laguna. By live report si Jay Sabale. Jay? Igan, maluwang pa rin ang daloy ng trapiko dito sa South Luzon Expressway. Magandang weather condition kaya ang kalsada ay tuyo, ngunit di ibig sabihin nito ay magmamabilis ng takbo. Sa nakalipas na 12 oras, may 4 na nahuling sasakyan rito. Isa para sa excess passenger, 2 sa excess load, at isa para sa unsafe canvas cover. Bukod sa natikitan sila at kinuha ang kanilang mga lisensya, kinakailangan na kunin ng mga driver na to ang kanilang lisensya sa Batangas LTO at bukod dito, magbabayad sila ng fine at mag-a-attend ng isang seminar. Ang mga hotspot areas na Calamba Toll Plaza, Ayala Toll Plaza at Greenfield Philinvest exit at Alabang exit ay binabantayan ng maigi ng mga tiga South Luzon Expressway. Ang toll charge naman mula Calamba hanggang Nichols ay 214 pesos pa rin. Paalala po sa mga motorista, ang pinakakaliwang lane ay fast lane at ang pinakakanan ay para sa mga mababagal na sasakyan. Meron naman 7 patrol vehicles, 2 ambulansya at 4 na tow trucks ang nakakalat sa buong highway. Meron ding 4 na motorcycles. Ang mga ambulance tellers ay nakahandang i-deploy anumang oras na kailanganin ng mga ito. Sa Calamba Toll Plaza pa lamang, may nakabang na 25 ambulance tellers. May mga hoptic people naman na nakahanda 24 hours just in case may malfunction sa mga toll plaza. At kung may kinakailangan tanungin, pwede kayong tumawag sa 0908-880-7539 at 049-508-7539. Igan? Maraming salamat, Jay Sabale. Alamin natin sitwasyon sa Daia Terminal 3 sa live report naman ni Salima Refran. Salima.
Igay ngayong umaga ang inaasahang pagbabalik Maynila ng karamihan sa mga kababayan natin nagbakasyon sa mga probinsya nitong Semana Santa. Pero marami pa rin ang ngayon pa lang magbabakasyon. Ang 6 na taong gulang na si Justine at ang kanyang mga kuya, full beach get-up na. Matapos mag-staycation dito sa Maynila, ngayon napili ng kanilang pamilya na magbakasyon. O, saan kayo pupunta, Justine? Sa Boracay. Sa Boracay. Anong gagawin niyo sa Boracay? Swimming. Swimming. Ang barkada naman ni Carmen sinadyang hindi na sumabay sa bugso ng mga bakasyonista ngayong Holy Week. Mas makakamenos daw kasi sa pamasahe at maging sa accommodations tulad ng pagpunta nila sa Bantayan Island sa Cebu. Hindi kami nakipagsabayan sa mga karamihan ng mag-out of town. Hindi namin ma-enjoy ang aming vacation. Bakit po? Sa dami ng tao. Nananatili naman mahigpit ang seguridad dito sa paliparan. Ang arrival area ay inaasahang magiging abala rin. Di kasi tulad noong nakaraang mga taon na Easter Sunday ang bugso na pagbabalik Maynila ng mga nagbakasyon sa probinsya, nadagdagan pa ng isang araw ang Holy Week break. Natapat kasi ngayong Lunes ang araw ng kagitingan. Sinusulit nila siyempre yung bakasyon nila. Ng isang araw pa. So mamaya, marami pa rin pasaherong dadating. Inaasahang dadating. Igan ngayong alas 6 o alas 7 pa ng umaga inaasa magbabalik Maynila ang mga bakasyonista. Mula sa mga probinsya alinsunod na rin sa schedule ng mga domestic flights. Inaasa magpapatuloy ang dating ng mga pasahero buong araw hanggang bukas ng umaga. At yan ang unang balita mula dito sa NAIA Terminal 3. Igan? Maraming salamat sa Lima Refran. Mga kapuso, balik operasyon na po ang LRT Line 1, LRT Line 2 at MRT ngayong araw. Ayon kay LRTA spokesman Attorney Hernando Cabrera, alas 5 ng umaga nang binuksan ang LRT Line 1 at Line 2, habang alas 5:30 ng umaga naman ang MRT. 4 na araw ding tumigil ang operasyon ng LRT at MRT para bigyang daan ang taunang maintenance nito. Sa pagdiriwang ng Pasko ng muling pagkabuhay, hinimok po ni Pangulong Noynoy Aquino ang mga Pilipino na sundin ang mga turo ni Hesukristo. Panawagan din ng Pangulo, huwag daw mawala ng pag-asa sa laban kontra kahirapan. Sa halip ay pagtibayin daw ang pananampalataya